Pinabubura ni Senator Marcoleta ang kanyang kontrobersyal na pahayag noong February 4 na i-give up na ang Kalayaan Island Group. Grabe po. Ano pong nangyayari dito kay Senator Marcoleta? Alam naman po natin na talaga pong napakatinding batikos ang inabot niya dahil po dun sa kanyang napakatinding pahayag na yun. Kaya ngayon po ay pinabuburan niya na po. Para po sa konteksto nating reaction video, panoorin at pakinggan po natin to. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na dito po sa ating channel para updated ka sa mga nilalabas nating reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Inawi ni Senador Rodante Marcoleta ang buong parte ng interpellation niya sa Commission on Appointments hearing noong February 4 kung saan binitiwan niya ang controversial na pahayag ukol sa pagsuko sa Kalayaan Island Group sa pagdinig ng Commission on Appointments para sa kumpirmasyon ng 81 opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Hinarang ni Marcoleta ang adoption ng minutes of the hearing ng nasabing pagdinig. Hiniling niya na burahin ang buong interpelasyon niya kay Captain Jess Pilar at palitan ng mga bagong pahayag. Ito po yan sa akin. No? Kahit po ipabura niya pa po yan, at kahit ano pa pong gawin niyang pagda-damage control, dahil hanggang ngayon po talaga ipinipilit niya sa tao, no, sa kada magkakaroon sila ng session, ay talagang sinasabi niya na hindi niya raw iminumungkahi o isinasuggest na i-give up ang Kalayaan Island Group. Pero yun po talaga ang kanyang sinabi. Alam naman po nating lahat yun, no? Kaya sinasabi ko nga po sa inyo, no, the damage has been done. No, yun na po ang tumatak sa tao dahil real talk po, yun po talaga ang kanyang sinabi. Kaya kahit po ipabura niya po yung mga statement po niya na yan, ay talaga pong yun na po yung natandaan ng tao na sinabi niya. At hindi lang po yun, no, sinabi niya rin po dati na katahang isip lang din po natin ang West Philippine Sea. Wala raw pong West Philippine Sea. At syempre, dumagdag pa po to, itong sinabi niya na to na i-give up na lang daw ang Kalayaan Island Group. Diretso natin to. Our right and responsibility to ensure the an accurate summation of our statements are rightfully reflected in our minutes. These are not meaningless documentation or records, but become part of this Commission's history and legacy. On this note, I would like to make the following corrections on the draft minutes from page 7, third to the last paragraph. Well, kahit ano talagang gawin niya po dyan, talagang wala na. Hindi niya na po maibabalik ang kahapon. Yun na po talaga yung natandaan ng tao sa mga sinabi niya. Kahit ano pa pong damage control ang gawin niya, wala na po talaga. Kahit pa ipabura niya pa po lahat yung mga sinabi niya na yon, ang nasabi niya na po ay nasabi niya na. Tumatak na po yan sa tao. Real talk. Until page 8, fourth paragraph. Delete the entire portion pertaining to my interpellation with Captain Jess B. Pilar and replace it with the following. Hindi na pagbigyan ng komite ang motion ni Marcoleta na ipabago ang minutes of the hearing dahil sa kakulangan ng oras. Yun lang, hindi na pagbigyan si Senator Marcoleta. Ayan na po bang sinasabi natin, no? Well, sa kakulangan lang naman daw ng oras. Siguro ay mahihilot pa naman siguro niya yan, no? At mabibigyan po yan ng panahon para bawiin o burahin yung kanyang controversial na statement na sinasabi niya na i-give up ang Kalayaan Island Group. Siguro talaga pong nararamdaman niya po talaga yung backlash ng mga sinabi niya na yun. Talaga naramdaman niya yung galit ng tao, ng taong bayan ng mga Pilipino sa sinabi niya na yun. Siyempre nga naman, unang-una, teritoryo po natin yun, atin po ang Kalayaan Island Group. At unang-una, meron din po mga tao po doon, may mga Pilipino po doon, may pamayanan doon, no? Kaya ang laki po ng tampo talaga sa kanya ng mga mamamayan ng Kalayaan Island Group dahil po sa sinabi niya na yon. Kaya ngayon po ito talaga gumagawa na po siya ng napakadinding paraan para po talaga mabura sa memory ng mga Pilipino ang mga sinabi niyang katagang yon na i-give up ang Kalayaan Island Group. Iti ang motion ni Marcoleta na ipabago ang minutes of the hearing dahil sa kakulangan ng oras. Matatanda ang hiling ng Sangguniang Bayan ng Kalayaan na tanggalin sa opisyal na records ng CA ang pahayag ni Marcoleta na isuko ang Kalayaan Island Group. Well, kung ibubura, ano kayang magiging epekto nun? Pag binura ba yun, hindi na rin makakalimutan na rin ba ng taong bayan yung sinabi niya?
Di ba? Yun po yung sa atin kahit po, sa tingin ko kahit burahin niya yan. Meron na pong kopya, no? Meron na pong kopya sa internet. Hindi niya po pwedeng ipabura lahat yan, no? Kahit pong iburahin yan yun sa pinag-speechan niya dun sa session na yon, ay kalat na po sa internet yung sinabi niya. No, kaya kayang ulit-ulitin po ng maraming tao ang kanyang statement na yon at lalong manggagalaiti siyempre sa kanya. No, kumbaga parang masasabi po natin dito tulad po ng lagi niyang pinupush na debate tungkol po diyan sa teritoryo natin sa KIG na walang saysay, ay wala rin pong saysay itong gusto niyang mangyari na to, na burahin ang kanyang statement na yon. Na yun nga na i-give up ang Kalayaan Island. Di ba po? Ganun po yan CA ang pahayag ni Marcoleta na isuko ang Kalayaan Island Group. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DMM. Jom, clarify lang natin So anong nangyari? Gusto niyang Natatawa din siya no? Kasi nga po, di ba? Talagang medyo nakakatawa po talaga. Kasi nasabi na touch move. Di ba ganun po yun? At kung burahin man yan nga doon, kanina ko pa sinasabi sa inyo, kahit burahin pa niya yan doon, meron na pong copy niya sa internet. Kalat na po yun sa internet. Di ba? Ganun po yun, na kahit ano po talagang gawin niya, ay mawawalan pa rin ng saysay yan. No, talagang tumatak na po yan sa isip ng mga tao at puso ng mga tao, lalo na doon po sa Kalayaan Island Group, na sobrang nasaktan po sila sa sinabi na to ni Senator Marcoleta na i-give up nga raw ang KIG. Kaya nga di ba iniimbita nga itong si Senator Marcoleta doon sa Pag-asa Island para makita niya ang sitwasyon ng mga mamamayan natin doon, ng ating mga kababayan doon. Para sana naman maunawaan niya kung ano talaga ang kinahihinatnan ng mga Pilipino doon sa Kalayaan Island Group o doon sa Pag-asa Island. No, kaya hopefully sana pumunta si Senator Marcoleta doon sa Pag-asa Island. clarify lang natin So anong nangyari? Gusto niyang i-withdraw, baguhin, i-revise Lagi niya sinasabi Oo. sa mga press ko na hindi raw niya sinabi. during Pero ngayon, during the interview with Captain Jess V. Pilar. Tama ba? Gusto niyang baguhin ang ilang pangungusap. na hindi pinayagan. Oo. Saka ito yung sa atin no? Kahit anong pilit niyang sabihin, mga kababayan kong nanonood ngayon, no? Kahit anong pilit niyang sabihin na hindi niya daw sinabi yon, no? Hindi po laging sinasabi niya na hindi niya raw sinabi yon. Ayun po talaga yung sinabi niya. Hindi naman po magsisinungaling, hindi po. Yung ebidensya na record siya Di ba naka-record yung speech niya na yon? Na i-give up na ang KIG para madali. Yun po ang pagkasabi niya. Di ba? Napakaliwanag po noon nung kanyang sinabi. Kaya ngayon, ito talagang damage control na po ang kanyang ginagawa dahil sobrang tindi po talaga ng ang naging maling impact, no? Kumbaga negative impact ng statement niya na yon sa mga mamamayan ng Pilipino. Real talk po yan. Yes, Peter at saka Danny, no? Dun sa Commission on Appointments hearing kanina, yun yung eksaktong gusto niyang mangyari. Tanggalin yung buong interpellation niya doon sa captain, kung saan doon niya nga nabanggit yung tungkol sa pagsuko ng Kalayaan Island Group at palitan ito dahil nga sa kakulangan ng oras, hindi napagbigyan ito at humiling din yung ilang miyembro ng komite na bigyan sila ng kopya nung mga pahayag na gustong ipabago ni Marcoleta para naman ito'y mapag-aralan at mapagdebatihan kung maaprubahan ba nila to o hindi. Okay, so Ang sa akin, yung request ng mga nasa Kalayaan Island Group na yun nga na tanggalin nga yung sinabi na yon ni Senator Marcoleta. Yun po valid po yun. No, kasi po sila po yung mismong nakatira doon sa Pag-asa Island Kumbaga nasasaktan sila sa sinabi na yon ni Senator Marcoleta. 'Di ba? Na parang ini-echapuera sila bilang teritoryo natin o bilang parte ng ating bansa, yung Pag-asa Island. Pero ito pong kay mismong Senator Marcoleta na ipabubura niya o ipatatanggal niya yung statement po niya yun, ay sa tingin ko ay hindi wala na pong saysay yun, no? Ang may karapatan po magpabura siguro ng sinabi niya na yun ay yung mga tao po sa Kalayaan Island Group. Kasi po talaga nasaktan sila. Pero yung itong si mismong Senator Marcoleta, kahit ipabura niya po yan, ay wala na po talaga. Kumbaga sabi ko nga po, di ba, the damage has been done. Real talk po yan. No, kahit po burahin niya pa yan, ay yun na po ang
talagang tumatak sa puso ng mga tao sa Pag-asa Island at sa mga buong sambayan ng Pilipino na talagang nanggagalaiti dahil syempre po sitting senator siya tapos ganun po yung sinabi niya. 'Di ba? Ganun yung sinabi niya sa isang teritoryo po natin. No, na ipamigay na lang o i-give up para madali. Hindi kasing simple na binabawi ko na yung sinabi ko noon. Palitan ko na lang ng iba. Hindi gano'n, no? At walang naging aksyon yung komite doon sa kahilingan ni lack of time Marcoleta. ba? Kumbaga nagiging parang nagiging katawa-tawa siya dito sa parte na 'to, no? Free talk po yan kasi po syempre laban o bawi siya. Di ba? Ganun po yan laban o bawi. Dapat pag may sinabi ka, panindigan mo. Di ba? Kasi ganun po yung eager niya. Sabi pa niya nun, di ba? Ayan ba ang ipagpapatayan natin? Sabi pa niya nun. Di ba? Pati po yung mga bata, dinami pa niya sa statement niya. English yung sinabi niya na yun, di ba? Kung ganun din lang, sabi ganun, i-give up na natin yan para madali. Di ba? Ganun po. Talagang maigting yung kanyang statement na yan, di ba? Pero ano po, di ba? Binabawi niya na po ngayon yung kanyang statement na yon na pinapabura niya lang. Di ba? Parang magiging katawa-tawa po talaga ang kanyang gustong mangyari na yan. Yung komite doon sa kahilingan lack ni of Marcoleta. time ba? Dahil nga rin humiling din talaga yung mga miyembro na mabigyan sila ng kopya Okay. ng mga gustong ipabago at para rin mapag-aralan muna nila ito. Tama? Ayun. Alright. Pag meron ng development, shout ulit. At kailan matatakil yan? Bukas or next week? Sa ngayon, Peter, no, inaantay natin kung kailan ang susunod na pagdinig dahil ang nabanggit kanina ay itatakil ito sa susunod na pagdinig pero inaabangan natin kung kailan mangyayari yan. Okay, very good. Sige. Jom Garner. Jom. Ayun lang po, no? Ano pong makokomento nyo dito po sa gustong mangyari ni Senator Marcoleta? Na ipabura ang kanyang statement, na kanyang controversial statement na sinabi niya na i-give up ang Kalayaan Island Group. Magkomento ka dyan sa baba. Nga pala, no, kung sakaling mapanood mo to at na-notify ka sa iyong cellphone, paki-comment lang po dyan sa baba na sabihin mo, na-notify ako. Kasi po, tila may problema po ang YouTube ko. Tila hindi po tayo na re-recommend, no? Hindi po nanonotify ang aking mga subscriber dahil nakikita po biglang bagsak po talaga ng aking views. Kaya napansin nyo ilang araw po tayong hindi po gumawa ng content. Dahil po, kumbaga sayang po ang effort dahil po wala pong views, sobrang baba po kaysa po sa dati. Magkomento ka lang dyan sa baba kung na-notify ang cellphone mo o ang iyong device. Kung napanood mo to, magkomento ka na lang po sa baba na sabihin mo na na-notify ang cellphone ko. Maraming salamat po. Till next time, mag-subscribe ka na rin kung hindi ka nakasubscribe dito po sa ating channel. Ingat kayong lahat. God bless and peace out. Bye.